May pinuntahan kaming burol noon sa Manila. At alam nyo naman na pag ganitong buwan kalat na kalat yung katatakutan sa paligid. Ginagawa mo, nagwawalis ng kalat. So kinagabihan nun hindi na kami pinauwi since malayo pa ang Manila sa amin at mahihirapan na kaming mag-commute. Nag-decide sila na doon na kami matulog magpipinsan sa kondo ng tito at tita namin kung saan andun din yung isang pinsan namin. Noong nandun na kami sa labas ng kondo, napansin namin na sobrang dilim na sa paligid dahil anong oras na. At sakto patulog na din yung mga tao kaya halos lahat ng ilaw ay nakapatay na. Habang naglalakad na kami papuntang elevator, natatakot na yung mga pinsan ko. Hay, buti pa ako matapang. Pagpasok namin sa elevator, sobrang tahimik at maririnig mo lang yung andar pataas. Kaya ang naisip ko ay, what if tumigil at bumukas yung pinto ng elevator sa isa sa mga floor tas walang sasakay? B, what if masira tong elevator? Di madilim at stuck kami dito. C, what if sumakay nga pero nanghihingi ng hustisya? Or D, what if magamoy utot pero walang umamin? Sa isip ko, gusto ko na makarating sa unit nila. Finally, nakarating na kami sa floor kung saan yung unit ng tita ko. At syempre paglabas ng tita namin, sunod din agad kami. Sino ba namang gustong mahuli sa madilim na daanan, no? Bale, 4 kaming nasa kama at sa kwarto kami ng tita ko natulog kasi mas malaki kama dun. Ito ako, ito yung kapatid ko, ito yung pinsan ko at isa ko pang pinsan na taga dito. At medyo kampante pa ako nun kasi nagsiselfon pa yung kapatid ko at isa kong pinsan. Mas gusto ko kasing ako yung unang natutulog takot ka lang Pero maya-maya lang, huminto na sila sa pagsiselfone at nakita kong nakapikit na din sila. Kaya ako naman pinilit ko na ding matulog kahit gising na gising pa yung diwa ko. Gawa ng di ako sanay makitulog at nagsisimula na ding lumamig dahil sa aircon. Ganito pala feeling ng hotdog sa freezer. Maan yung ilang oras, hindi pa rin talaga ako makatulog. Chinek ko ulit yung mga pinsan ko para siguraduhin kung tulog na sila. At pagkita ko, ako na lang nga yung gising sa aming 4. At bilang matatakotin ay matapang. Inoobserbahan ko yung paligid. Para alam ko kung sisigaw na ako, diba? Sabi nila magbilang daw ako ng kambing para makatulog. 1, 2, 3. At dahil bukas nga yung fan, medyo hinahangin yung kortina at laking takot ko nung biglang magkaroon ng anino ng tao. Huy, gising! Psst. Sa puntong to, mukhang ayaw nila gumising kaya pumikit na lang ulit ako. Tinry ko umusog palayo sa bintana dahil sa nakita kong anino. At di nyo aasahan yung naramdaman ko. Ang mga baliw, gising pa pala, kada usog ko umuusog din sila. Pero pag tinignan mo, mga nakapikit naman. Pausog kami ng pausog to the point na magkakadikit na kami sa gilid ng pader. At maya-maya, hindi ko na namalayan na nakatulog na din pala ako. Isa sa pagkakamali ko nung bata ako, magluto ng walang kasamang matanda. Anong inaalo mo dyan? Wala namang apoy. Isang araw, naalala ko, naiwan kaming dalawa ng pinsan ko sa bahay namin kasama yung bunso kong kapatid. At talagang puro bata pa kaming naiwan dun Anong oras kaya sila uuwi? Siguro maya-maya pa yun. Ate, gugutom ako. O, di kumain ka. Wala namang pagkain Bumili ka. Wala tayong pera. Magluto ka. Di ako marunong. Naghanap-hanap kami ng pwedeng makakain kasi medyo nagugutom na rin kami nun. At swerte namin, nakakita kami ng isang pansit karton sa cabinet. Lutuin mo na yan, ate. Gutom na ako O sige, look out muna ako dito. Sabihin ko pag pauwi na sila. Paglagay ko ng pansit karton, nakalimutan ko na may seasoning nga pala yung kasama. Di nahulog din yung seasoning sa kumukulong tubig. At doon na ako nag-start mag-panic. Hala! Bakit anyari? Nahulog ata ni ate yung pang-season? Yung seasoning. Seasoning? Unang pumasok sa isip namin na basain yung kamay tapos kunin ng mabilisan. Di syempre sobrang init. Kaya paghablot ko, nalaglag ulit yung pang-season. Hala, nalaglag ulit. Nagulat na lang kami. Malapit siya sa mismong apoy.
Naisip ko tuloy damputin yun gamit tissue para hindi ako mapasok. Pero nagulat ako, pag dampot ko, biglang lumiyab yung tissue. Oh, may dala kaming jabile. Ngik! Kumain na kami. Field trip ang isa sa mga inaabangan ng mga estudyante bago matapos ang school year. At ako, honestly yan din ang inaabangan ko nung high school ako. Well, bukod sa baon. Grade 8 high school kami nung nangyari to. At katulad ng mga normal na mag-field trip, ang aga ng call time sa school namin. Yung tipong di pa sumisikat ang araw, palabas ka na agad ng bahay nyo. Mama, hatid mo ako. Nabukasan, madilim pa lang umalis na ako ng bahay. Teka, nakalimutan ko ba ID ko? At pagdating ko ng school, andun na yung samot-sarang estudyante at mga ibang kaklase ko na excited na naghihintay sumakay ng bus. At habang naghihintay sa oras ng pagalis, nagpicture-picture muna kami. Smile! Oh, isa pa. Okay naman. Okay na yan, Ben. Isa pa, ayusin mo kasi. Ang dami na. Okay, last na. Yung medyo fierce naman. Tama na. Pagsakay namin ng bus, kanya-kanya na kaming upo sa mga naka-assign na upuan. At dahil isa kami sa mga naunang nagbayad, nauna din kami nakapili ng upuan. Habang nasa biyahe kami papunta sa kung ano man pupuntahan namin. Syempre, di mawawala ang tour guide na nagpapalaro sa loob ng bus. Sinulit talaga namin yung oras sa bus. Natulog, kumain, nagdaldala, nagchismisan, habang yung katabi ko suka ng suka. My God! Manong, stop the car! Pagkarating namin sa Enchanted Queendom, pumila na kami agad at binigyan ng ticket papasok. Ticket! Di na kami nagpaligoy-ligoy pa at una namin sinakyan yung rides na tipong mahihilo agad kami. Ang carousel! Diba, grabe yung thrill? Pag sumasakay ako dyan, humihiwalay talaga kaluluwa ko. Ticket! Man kami sunod sa Space Shuttle. Sobrang haba ng pila dito at nung una, medyo nagdadalawang isip pa ako since hindi pa ako nakakasakay dun. At isa pa, pinagsabihan ako ni Mama na wag sasakay sa mga matataas na rides. O anak, wag kang sasakay sa mga matataas na rides ha, sinasabi ko sa'yo. Opo, Ma. Mga ma'am, sir, wag tatanggalin ng seatbelt hanggat di sinasabi po ha. Nasa pila pa lang kami, nag-usap-usap na kami sino-sino yung magkakatabi. Basta kami magkatabi Sige, basta kami sa likod. May katabi na ako. Kailangan palang iwan ng mga magra-rides yung mga gamit sa lagayan. At syempre magpapahuli ba ako guys? Syempre, nahuli ako. Pagtingin ko yung mga magkakatabi na sila at di rin nasunod yung plano naming seating arrangement. Ba't andyan ka? May nakaupo na kasi sa likod kaya no choice. Paano niyo nagawa sa akin to? Akala ko magkakaibigan tayong lahat dito. Tinignan ko saan pwedeng umupo at kung sinuswerte ka nga naman. Sa pinakaunahan na lang bakante ang upuan. Back out na ako guys. Loh, KJ to. Diyan ka na umupo sa unahan. Di ka naman mamamatay dyan. Safe yan diba kuya? At dahil dakila akong uto-uto, sumakay ako. Noon, sumakay pa kami ng Ferris wheel at ng iilan pang rides bago kami umuwi. Okay, last na. Alas 3 na, so meron na lang akong 2 hours of sleep. Matutulog pa ako. Ayan, tapos na. Oh no! Nakapasa ng isa, nadagdagan ng 5. Ano yan? Di ka pa natutulog? Tapusin ko lang to, Ma. Pag-usapang deadline na, grabe yung kaba ko lalo pag papalapit na siya sa akin. Kung di mo pa alam, ito yung pinagkaiba ng deadline sa high school at deadline sa college. Wala muna ditong elementary kasi chill-chill pa yan. Sa high school, medyo tolerable pa yung mga gawain. May mga iilang task performance, projects, or quizzes tuwing malapit na ang exam. Pero may awa pa dito yung mga teacher sa mga estudyante at kinukonsider nila yung mga late nagpapasa. Kaya kung akala mo grabe na yung deadline sa high school, may isasagad pa yan. Pagdating sa college, wala nang awa-awa. Ipasa nyo to. Gawin nyo yan. Gawin nyo to. Tapos yung grado nyo, pasang awa pa rin. Okay, sino may reklamo sa grades? Babawasan natin.
Di na pala. Hinding-hindi ko malilimutan noong second year college ako. Na-stress talaga ako nung time na tinambakan kami ng gawain. Each every term like prelims, midterms, pre-fi, and finals, may tinatawag na hell week. Hindi yun literal na hell pero grabe. Dito nila binibigay sabay-sabay yung mga naka-deadline na activities, projects, long quiz, at laboratory exercises ng course namin. Kami na pinasok ang IT na course, mahirap at draining para sa amin, lalo na pag ang task is magpasa ng code o program ng system. Yun ay dahil kahit anong aga at bilis mo gumawa, kung may error sa program, hindi ka matatapos. Ayun, tapos. Meron kaming isang subject noon na ang pinagawa simpleng information system. May binigay yung prof namin na iba't ibang focus para hindi kami magkakatulad, like health, education, food, at ang napunta sa akin government information system. Di naman nag-e-expect yung prof namin na magandang gawa since di pa talaga na ituturo sa amin. So talagang self-study kami habang ginagawa namin yun. Pero syempre, may mga ibang subjects pa kami na may pinagawa para sa performance task namin. So di agad ako nakagawa ng system. Bukod dun hindi ako magaling sa time management. Okay, naka 5 minutes na. Oras na para mag-TikTok ng 1 hour. One day bago ang deadline, gumagawa pa rin ako kahit gabing-gabi na. Akala ko matatapos ko na siya ng 12 AM, pero umabot ng 1 AM, 2 AM, 3 AM, hanggang sa umabot ng 4 AM. Sabi ko sa sarili ko noon, hindi na ako matutulog dahil maya-maya lang papasok na rin kami. Nagulat pa nga yung magulang ko nung nakita nila akong gising na. O nak, aga mo gumising ah. Sino ba may sabing natulog ako? Pagdating ng checking, dinemo lang namin isa-isa yung nagawa namin. Oh, i-demo mo na yung gawa mo. Ito po sir, pag tinype nyo sa screen nyo na 90, siswertehin kayo ng 7 years. Try nyo po. Sure ka? Sabi mo yan ah. Okay na po sir, 90 na grade ko. Thank you po. Sa pasasalamat ko naman, nakapasa naman ako kahit hindi kumpleto o tapos yung system. Siguro pinagawa lang yun sa amin para ready kami sa malaking kahaharapin namin sa mga sumunod na taon. Ang capstone. O nak, IT ka diba? Gawin mo nga yung TV natin.